Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking? Opo, Lola. Sama ako. Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nagwo-walking? Maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at syempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Ipagpatuloy natin yung ating serye dito sa bahagi ng Isaiah Kapitulo 6 at narito na tayo sa huling bahagi ng ating serye. Pahintulutan niyo pong basahin kong muli sa inyo talatang 1 hanggang 4 ng Isaiah Kapitulo 6. Noong taong mamatay si Haring Uzzias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serafin. Bawat isa ay may 6 na pakpak, may 2 nakatakip sa kanyang mukha, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay
puno ng kanyang kaluwalhatian. At ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nayanig sa tinig ng sumisigaw at ang bahay ay napuno ng usok. Kahanga-hanga talaga ang pagkakataong makita ang Diyos at marinig natin ang kanyang pangungusap. Si Isaiah ay nagkaroon ng ganitong karanasan at ngayon ay nais din ng Diyos na ganun din yung ating maging karanasan. Makita natin at marinig natin ang Diyos, maunawaan natin kung ano ang kanyang sinasabi tungkol sa kanyang sarili. At meron akong 10 katotohanang ibinabahagi sa inyo. Yung unang 7 na naibahagi ko na ay number 1, God is the sovereign one, the reigning king, all-powerful, immensely majestic, reverential, commander, and holy. Yun yung ating nakita dito sa mga talatang binasa po natin. Yung 8 ay nakikita naman natin that God is glorious. No? Sa 2 linya ng inaawit nitong angelic choir, the whole earth is full of His glory. Ganun po niya sinasabi yung kaluwalhatian ng Diyos o yung kanyang kitang-kitang nagniningning na kabanalan. Yun po yung ating pagbibigay kahulugan doon sa salitang glory. O pag ang pinag-uusapan natin ay glorious. No? God is glorious. Ang malinaw na sinasabi dito ay manifestation of His holiness. No? The glory of God is the manifestation of His holiness. God's holiness is the incomparable perfection of His divine nature. His glory is the display of that holiness. Para makita natin yung kabanalan ng Diyos, ipinapakita ito ng kanyang kaluwalhatian. God is glorious. Ang ibig sabihin, God's holiness has gone public. Walang secret, no? And His glory is the open revelation of the secret of His holiness. Yun yung hindi natin dire-diretsyong nakikita, pero pag ipinahayag ito ng Diyos, ipinapakita niya yung kanyang kabanalan sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian. When God shows Himself to be holy, what we see is glory. Yung nakikita natin ay kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sinasabing the holiness of God is His concealed glory. The glory of God is His revealed holiness. No? Kaya nga po, sabi dito, the whole earth is full of His glory kasi ang disenyo ng Diyos sa nilikha niya, lalo na ang tao, ay maipakita ang glory niya. Kaya nga sinasabi ng Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God. Yun talaga yung nais ng Panginoon. Oo, may makikita tayong ganda sa mga nilikha ng Diyos at ma-enjoy natin ang mga yon. Siyempre, kapag nakapunta ka sa ibang lugar, halimbawa, bago ka lang doon sa lugar na yon, tapos talaga namang excited ka kasi ang ganda ng lugar. Katulad ng aking chief technician dito, nakabisita siya ng 3 araw din sa Tagaytay City dahil sa ginanap na KBP Technical Conference. At sabi ko nga sa kanya, binibiro ko siya, pagdating niya rito, amoy Tagaytay ka pa hanggang ngayon. So kasi ibang klase ang karanasan, di ba? Pag nakikita mo na i-enjoy mo yung mga lugar na nilikha ng Panginoon, ay talaga namang kalooban ng Diyos na ma-enjoy natin yung mga yan. Pero reminder nga sa atin, katulad ni Paul Tripp, no? Sabi niya, the glories of the created world are meant to be glorious, but they are not meant to be the thing that you look to for life. No, sabi niya, all the glories of the created world together are meant to be one big finger
that points you to the glory or to the God of glory who made each one of them and is alone able to give you life, no? Ang sinasabi ni Paul Tripp, pagka nakarating ka sa ibang lugar, halimbawa, nakita mo ang creation ng Diyos, wag lang yung creation na yon ang iyong pagtuunan ng pansin. Dapat lalo mong sasambahin ang Diyos, lalo kang mamamangha kung sino ang Diyos, dahil gusto ng Diyos na makita natin siya at makilala sa pamamagitan ng mga nilikha niya. Pero hindi siya ipagpalit. Ang problema lang sa tao, madali tayong yung ginagawa natin, di ba? Pinagpapalit natin agad. Agad-agad tayo ay na-excite or parang mas binibigyan natin ng halaga yung mga nakikita ng ating mga mata. Ano? Sabi nga ng Romans chapter 1 verse 23 and 25, we exchanged the glory of the immortal God sa mga bagay na nilikha niya, exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator. Yun ang malaking problema. Pero kahit na nagrebelde tayo sa Kanya, hindi pa rin siya huminto sa hangarin niyang maipakita sa atin ang nagniningning na kagandahan niya para makita natin na wala talaga siyang katulad. Saan man sa mundong ito, kahit saan tayo mapunta, walang katulad ang Diyos. Kaya nga itong inaawit ng mga seraphim, the whole earth is full of His glory, ay siya rin yung prayer din natin sa mga panahon natin ngayon, no? Na mangyari nga, na makita nga sana ng lahat ng tao ang kabanalan ng Diyos. Kaya nga, ang prayer talaga, ganito, sabi ng Psalm 72 verse 19, may the whole earth be filled with His glory. At mangyayari yan, itinakda ng Diyos na mangyari yan. Sabi ng Habakkuk chapter 2 verse 14, the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Wow! Pag ako ay narito sa lugar na tinatawag naming Paseo del Mar, naku talaga naman, hindi ko maiiwasang magbigay ng kapurihan sa Diyos. Talagang makikita mo kasi nasa harapan ka ng dagat, tapos makikita mo yung island, and then yung kalangitan. Ang galing-galing ng Diyos. Yun na kaagad ang masasabi mo. Napakaganda ng Diyos. At talagang merong Diyos na pumupuno, no, sa lahat ng kanyang mga nilikha. Tutuparin niya yung mga pangako niya. Yun ang maganda rito. Hindi lang para sa Israel, kundi para sa bawat lahi sa buong mundo. Sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha ay makilala siya ng lahat. Bakit? Kasi ang Diyos ay para sa kanyang mga tinawag na mga tao. Kasali po tayo doon. No? Tinatawag na covenant people. God is for His covenant people. Yun yung ikasyam na nakikita natin ditong katangian ng Diyos. Yun ang essence ng pangalan niya, Yahweh sa translation ng MBB. O yung Lord, doon sa Lord of Hosts, all caps, sa ang Biblia at ang Salita ng Diyos version ay Panginoon na all caps ang ginamit. Ang dahilan kung bakit ganyan ang salin ay dahil itong mga Hudyo nga, kapag babasahin nila itong scripture, hindi nila mabigkas yung pangalang YHWH. Sobrang espesyal, sobrang reverent ng name na yan. Kaya papalitan nila ng Adonai o Lord. Bukod sa pagiging unspoken name of God, ito rin yung special name niya para sa kanyang bayan. Pinapakilala niya ang sarili niya sa ganitong pangalan, hindi lang title na Adonai or Master, but Yahweh. Ang ibig sabihin nun, siya ang Diyos na pumili sa kanila para magkaroon ng espesyal na relasyon sa Kanya. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, siya rin yung Diyos na para sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Naibalik tayo sa Panginoon dahil sa katuparan ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo para sa atin. Kung ang mga nilikha ng Diyos ay kanyang
nilalayon na makita ang kanyang kaluwalhatian at sa pamamagitan nito ay magkaroon tayo ng espesyal na relasyon sa Kanya. Sa pamamagitan ni Kristo nangyari ang lahat. Narinig natin ang salita niya, narinig natin ang mabuting balita, at sa pamamagitan nga nun ay nabuksan ang mata natin. Nakita natin ang Diyos, and it changed us forever. Di ba kapag ikaw ay nagkaroon ng encounter sa Panginoon, nung araw na narinig mo ang mensahe ng mabuting balita, at naunawaan mo kung sino ka sa harapan ng Diyos, ikaw na makasalanan ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makilala siya, mapatawad sa iyong mga kasalanan dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. At dahil naunawaan mo ito, sumampalataya ka sa ginawa ni Kristo. Binuksan mo ang iyong puso, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At mula noon, ikaw ay nabago na ng Panginoon. Iba na ang takbo ng iyong buhay. Katulad ng aking binabanggit na chief technician, kasama ko ngayon dito si Kuya Romel Paulino sa studio. Ibang klase ang buhay nito dati. Kung ikukwento lamang nito kanyang buhay, naku po, talaga naman, masasabi natin pareho lang tayo, Kuya Meng. Tayo'y nabuhay sa mundo. Talaga namang lahat na ng klase ng bisyo, kasalanan ay nagawa natin. Pero sa awa ng Diyos, nakilala natin siya, si Jesus. Binago niya ang takbo ng ating buhay. Magmula noon, nasubaybayan ko na kung paano sa araw-araw ay patuloy na binabago ng Diyos, no, ang buhay nitong ating chief technician dito sa DXAS. Nung nag-apply to sa station, hindi pa niya lubusang kilala si Jesus. Pero habang tumatagal ay lumalalim yung kanyang pagkakilala sa Panginoon. At masasabi natin na talagang makapangyarihan ng Diyos, punong-puno ng awa at pagmamahal sa ating buhay. Nabuksan ang mata natin, nakita natin ng malinaw ang Diyos. Hindi lamang doon sa kanyang mga nilikha, kundi mismo sa kanyang salita sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman, hindi tayo mapapagod, hindi tayo mapipigilan ng sinuman na magpatuloy sa mensahe ng mabuting balita, sa pagbo-broadcast, sa pagsasahimpapawid on air and online, at maging sa aming on-the-ground na component ng ating broadcast, ay maibahagi lamang natin ang mabuting balita ng kaligtasan na ito sa pamamagitan ni Kristo. At ang lahat ng tao ay hindi lang mag-enjoy sa katitingin doon sa dagat, sa bundok, sa kagandahan ng nilikha ng Diyos, kundi makita nila talaga ang Diyos na nagpapakilala na sa lahat ng kanyang nilikhang yan ay napupuno ng kanyang kaluwalhatian. At sa pamamagitan nito, lalo pang maging mas malalim yung paghahanap natin sa Diyos at makita natin ito sa kanyang mga salita. Si Jesus na namatay doon sa krus, nag-alay ng buhay, dahil mahal ka niya, binayaran niya ang parusang dapat sana tayo ang tumanggap. Pero sa kabila nito, sa biyaya ng Diyos, tayong lahat ay kanyang pinatawad. At nawa po, hindi masayang yung pagkakataong ito na binigay ng Panginoon sa ating lahat. Ako pong muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, may himig na di marinig, ngunit totoo. Ang mundo ay maingay, puno ng alalahanin, subalit may tinig na nagsasabing, huwag
Huwag kang mag-alala, aking anak. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. May mga araw na madilim at puno ng kalungkutan. Parang walang liwanag, walang makapitan. Subalit ang kanyang pangako ay tunay at totoo. Ang kanyang pagmamahal laging sariwa at bago. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Kaya't sa bawat pagod, sa bawat pagsubok na dumating, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa sa dilim. May nagmamahal sa'yo na higit pa sa lahat. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim at manatili sa kanyang pag-ibig. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim. Palakasin at pagtibayin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay muling nagpapasalamat sa iyo dahil walang hanggan ang iyong pagmamahal sa taong katulad namin. Hindi ka humihinto, ni minsan hindi ka na-discourage na abutin kami, hanapin kami, at bigyan kami ng pagkakataon na magbago ang aming buhay sa pamamagitan ni Kristo. Salamat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan at paulit-ulit na pagpapaalala mo sa amin na kami nabubuhay sa mundong ito na iyong nilikha.
hindi lamang para ma-enjoy ang mga bagay na nilikha mo, kundi higit sa lahat ay makilala ka namin, sambahin ka namin na lumikha ng lahat at ang kaluwalhatian mo ay talaga namang pumupuno sa lahat ng iyong mga nilikha, O Diyos. Kami ay nagtitiwala na maging sa bawat isang nakikinig ngayon sa kanilang kalagayan, sa kanilang mga pamilya, ang presensya mo ay nararanasan po namin sa tuwing ikaw ay aming lalapitan, Panginoon. Sa mga oras na ito nagtitiwala kami. Buhay ka, O Diyos. Makapangyarihan ka. Wala kang katulad. At aming itinataas sa iyo kalagayan ng aming mga tagapakinig, kay Ton at kay Rachel na nagnanais na magkaroon ng subling sa kanilang pagsasama. Ikaw ang nagbubukas sa sinapupunan. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, dalangin namin ipagkaloob niyo po ang kahilingang ito. Pagpalain mo si Nanay Isabel Hugilon. Nakalipas na araw siya ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. Panginoon, napakabuti mo. Ikaw ang Diyos na nagbibigay lakas at kalusugan. Pagpalain mong labis ang kanyang buhay. Kasama rin si Mami Lina sa pamilyang Hamid. Kami ay nagagalak na makasama sila, si Kuya Jimmy, kasama ng buong pamilya. Panginoon, ikaw ang Diyos na naghahari sa kanilang buhay. Si Ate Baby sa Adriano family, patuloy kong itinataas sa iyo. Kasama ang kanyang mga kapatid, si Kuya Omeng, Kuya Ading, Kuya Cesar, at si Flor, Carmelita, si Teresa, si Lynn, kasama ng kanyang mga pamangkin. At si Rodolfo, kanyang kalagayan na nagkikimo. Panginoon, ikaw ang manggagamot, dakilang manggagamot. Walang imposible sa iyo. Tinataas po namin sa inyo kanyang kalagayan. Kasama na rin si Nanay Titang Castro. Salamat na nagpapakita ng senyales ng kagalingan. Panginoon, salamat at patuloy mo siyang hipuin. Pagpalain mo kanyang kalagayan. Kasama ng buong pamilyang Castro at si Kuya George. Ganon din si Kuya Ador. Sa kanyang kalagayan ngayon, sa pangalan ni Jesus, patuloy namin idinadalangin ang recovery niya at nawa po yung nararamdaman niyang sakit na dahil sa kanyang pilay ay gumaling at tuluyan ng mawala po yung sugat, Lord, na nasa kanyang ulo. Ikaw ang Diyos na magbibigay ng lubos na kagalingan. Kay Glenda, dalangin ko rin patuloy na kagalingan sa kanyang scoliosis and thyroid. Si Merari Lay, si Paul Daniel, si Mark Joshua, patuloy mo silang gagabayan at iingatan. Si Ate Feli, si Kuya Boy, sa Espiritu Family, maraming salamat sa kanilang mga buhay. Kasama rin ang dalangin ko kay Tideng Mangundayaw, ikaw ang Diyos na kasama po niya. Si Leonie Lopez, pagpalain mo kanilang mga buhay. Si Marichu Del Lloro, ang buong pamilya, kasama si April Niel. At si Marife Sabado, salamat sa kanyang buhay, Panginoon at pamilya. Pagpalain niyo po. Kasama na rin ang ilang mga tagapakinig po namin ngayong umaga. Si Myrene Beltran. Salamat kay Leonie Lopez. Ikaw ang Diyos sa kanyang buhay, sa buong pamilya, pangangalaga mo ay aming pinagkakatiwalaan, maging sa Negrito family, kay Evelyn, sa Espinosa family, ikaw ang Diyos, nakasama po nila, pagpalain niyo po sila. Salamat sa Bonyog family, kay Agnes, Panginoon, ang pangangalaga niyo po, pinagkakatiwala namin sa inyo, maging si LV Santos, si Beth, dalangin po namin patuloy na ikaw ang Diyos sa pangangalaga sa kanila. Salamat po, Panginoon, na marami sa iyong kabutihan dahil sa araw-araw po, laging nararanasan ang sariwa mong pagmamahal sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga tagapakinig ngayong umaga para sa kaluwalhatian niyo po. Sa ngalan ni Jesus, ito'y aming dalangin. Amen. Kagalakan po talaga sa aking puso, mga kaibigan, na maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay. Dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin,
Maraming salamat po sa inyong pakikinig at syempre maraming salamat sa aming Chief Technician Romel Paulino na umaalalay po sa akin ngayong umaga dito sa ating studio. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Emman Aquino. Paalala pong muli sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilan ang pangako niyang kalooban. Tayo na't manalangin bawat panahon. Tayo na't pagpalain, hanapin ang Panginoon sa hardin ng This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world.